Sinugod ng mga militante at biktima umano ng pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya na anilay kumubra ng malaking pondo mula sa mga flood control project. Ang kampo ng mga Diskaya, pananagutin daw ang mga realista. May report si Oscar Oida. Kinalampag, pinagbabato ng putik, at pininturahan ng masasakit na salita ang gate at pader ng compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City ng mga militante at ilang biktima ng pagbaha. Galit sila dahil saan nila ipagbulsa ng mga Diskaya sa bahagi ng malalaking pondo para sa mga flood control project. Yung gusto nating ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Matapos itahin ng mga pulis, kusang nag-disperse ang mga realista. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Pati opisina ng DPWH sa Maynila, binato ng lobo at supot na may lamang bulok na gulay, mabahong tubig at umano'y pintura. Panawagan ng national government, huminahon. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. We're not encouraging people to do that. Law enforcement has to maintain the law and order in our country. Hindi pwedeng pamarisan yung kanyang gawain kasi ano yan it can trigger a kind of hysteria that we don't need. Pati ang nakalaban ni Diskaya noong nakaraang eleksyon na si Pasig City Mayor Vico Soto, nakiusap na iwasan ang karahasan. Hindi naman daw kurakot ang masasaktan. Isiniwalat naman ni Manila Mayor Isko Moreno na kabilang ilang construction company ng mga Diskaya sa mahigit 100 kontraktor na di pa nagbabayad ng contractor's tax o buwis mula sa mga nakuhang flood control project sa Maynila mula noong 2022 hanggang 2025. 3 billion pesos daw ang nakubra ng mga kumpanya ng mga Diskaya mula sa mga proyekto sa Maynila. If hindi sila tumugon sa kanilang obligasyon, we have no recourse but also to file charges against them. And we will request blacklisting of this company to DPWH. Blacklisted under the City Engineering's Office and Office of the Building Official. Hindi lang din daw sa flood control project may problema ang kumpanya ng mga Diskaya, kundi pati sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros sa Maynila na proyekto ni First Lady Liza Marcos. Halos 108 million pesos ang halaga ng kontrata ng gusali sa Diskaya Company na Great Pacific Builders and General Contractor. Sa turnover kanina, nadismaya ang First Lady dahil ang sinihan hindi pa tapos. Barado ang drainage system, may tulo sa kisame, hindi gumagana ang elevator at may mga crack pa sa dingding. Wala silang valid reason kung bakit hindi nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata. Pwede sila makasuhan unang-una civil liability. Wala pang tugon ng pamilya Diskaya sa sinabi ni Moreno, pati sa gusaling proyekto ng First Lady. Pero tiniyak nilang pananagutin ang mga sumugod na realista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Git ng mga Diskaya, nakikipagtulungan sila sa mga otoridad. Voluntaryo nilang sinuko sa Bureau of Customs ang 16 pang luxury vehicles. 28 luxury vehicles ng mga Diskaya ang iniimbestigahan ng customs kung tama ang biniyarang buwis. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Iaapela naman ng mga Diskaya ang pagbawi ng lisensya ng siyam nilang construction company ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no, Ma'am Sara,
medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot. Required ang pickup license para makapag-bid sa mga proyekto. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.